Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Jeremy Aventado at ang lilibutin natin sa araw na ito ay ang bansang Pilipinas na tinatawag nilang Pearl of the Orient Seas dahil sa natural beauty nito. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung saan nagmula ang pangalan ng Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan ay walang alam sa kung ano nga ba ang naging kasaysayan ng Pilipinas at kung ano nga ba ang totoong pangalan ng ating bansa. Ang salitang Pilipinas ay kinuha sa pangalan ni King Philip, isang Espanyol na sumakop sa ating bansa sa loob ng 377 years. Ang totoong pangalan ng Pilipinas ay Maharlika, na ang ibig sabihin ay marangal, makahari, dakila, malaki, maganda at pinakamataas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol ay kilala, sikat at mayaman na talaga ang ating pinakamamahal na bayan. Ito ay pinangangalagaan ng Filipino royal family. Sila ay ang Talyano na siyang totoong may-ari ng buong Pilipinas. Ang ating bansa noon ay hinahangaan ng buong mundo at isa sa pinakamasigla at malagong lugar. Isa din itong dahilan kung bakit sinakop noon ng ating bansa. Si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay isang lawyer ng isang Italyano, kung saan nagmula ang kanyang mga kayamanan gaya ng mga ginto. Alam niya na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika, kung kaya sinubukan niya itong ibalik sa totoong pangalan noong siya pa ang nanunungkulan. Kung iisipin, talagang nakamamangha ang kasaysayan ng Pilipinas, marami na itong pinagdaanan, kung kaya mas lalo itong tumitibay at lumalaban. Pagkatapos nating malaman kung saan nagmula ang pangalan ng bansang Pilipinas, tara at libutin na natin ito. Ito ay binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao na may iba't ibang tourist attraction na kung saan nakakatulong din sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Pagkatapos nating malaman ang kasaysayan ng ating bansa at paano ito umunlad, alamin naman natin kung ano ang kasaysayan ng panitikan ng ating bansa. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng panitikan. Ang kahulugan ng panitikan ay ang refleksyon ng buhay na nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng tao. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling panitikan na nagtataglay ng kasaysayan ng ating lahi. Kabilang sa mga ito ay ang alamat, kwentong bayan, awiting bayan, epiko, at mga karunungang bayan tulad ng buktong, sawikain, salawikain, palaisipan, at bulong. Likas na malikhain at mapamaraan ang ating mga ninuno. Bilang sulatan ay gumamit sila ng bias ng kawayan, talukap ng bunga, dahon, at balat ng punong kahoy. Bilang panulat ay gumamit naman sila ng matutulis na kawayan, kahoy, bato, at bakal. Bagamat hindi pamulat sa mga makabagong teknolohiya, ay matagumpay na naipamana ng ating mga ninuno ang mga makalumang panitikan sa pamamagitan ng pagsasalin-salin sa bibig. Ang ilan naman ay inukit sa mga kuweba, sa mga bato, at sa mga punong kahoy. Ayon sa kasaysayan, ay mayroon na rin ang ating mga ninuno ng sariling baybayin o alpabeto. Sinasabing ito ay may hawig sa Malayo Polinesyo at tinawag na alibata. Subalit, nang dumating ang mga Kastila, ay sinunog ng mga ito ang mga makalumang panitikan sa paniniwalang ang mga ito ay mga likha ng dyablo. Sila rin ay naniniwala na maaaring maging sagabal ang mga ito
sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa buong kapuluan. Pagkalaon ay tuluyan nang nasakop ng mga Kastila ang ating bansa. Sa panahong ito ay maraming nagbago sa pamumuhay at maging sa pananampalataya ng mga Pilipino. Ang alibata na ipinagmamalaking kauna-unahang abakadang Pilipino ay pinalitan ng alpabetong Romano. Tinangkilik ang pananampalatayang Katoliko at itinuro ang doktrina Kristiyana na nagsilbing saligan ng mga gawaing makarelihiyon. Dinala rin at naging bahagi ng panitikang Pilipino ang mga alamat at tradisyong Europeo. Dito, nagsimulang malimbag ang mga pinakaunang aklat tulad ng Doktrina Kristiyana, Nuestra Señora del Rosario, ang Barlaan at Josaphat, ang Pasyon, at ang Urbana at Feliz. Nagkaroon rin ng mga awiting bayan sa iba't ibang wikang Filipino tulad ng Leron-Leron Sinta sa Tagalog, Pamulinawin sa Ilocos, Dandansoy sa Bisaya, Sarumbanggi sa Bicol, at Atikupong Singsing sa Kapampangan. Sumibol din ang iba't ibang tulang pantibangan tulad ng Tibag, Lagaylay, Sinakulo, Panunuluyan, Panubong, Carillo, Moro-Moro, Karagatan, Tuklo, Juego de Prenda, Corrido, Awit, Sainete, Zarzuela, at Mariones. Mayroon ding mga tinuturing na unang makatang Tagalog, kabilang dito sina Thomas Pinpin, Fernando Bagong Banta, Pedro Suarez Osorio, Felipe de Jesus, at ang tinaguriang ama ng malagtasan na si Francisco Baltazar. Ilan sa mga sikat na akda ni Francisco Baltazar ay ang Florante at Laura, Ibon at Darna, at ang Pagsisisi na sinasabing pinakatanyag na tulang na likha niya. Nagpatuloy ang pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Pagkaraan ng higit 300 taon ay nagising sa pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino. Ito ay matapos isangkot sa digmaan sa Cavite ang tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ika-17 ng Pebrero, taong 1872, bagamat walang matibay na katibayan laban sa tatlong pari, ay pinatay sila sa pamamagitan ng garote. Dahil dito, ang dating makarelihiyong himig ng panitikan ay naging makabayan na humihingi ng pagbabago sa pamamalakad ng simbahan at pamahalaan. Itinatag ang kilusang propaganda na humihingi ng pagbabago o reforma. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Panumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya. Gawing mga Pilipino ang mga kura paroko at ibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag, pananalita, pagtitipon at pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang mga karainan. 3. Ang taluktok o pinakapinuno ng kilusang propaganda. Ang mga ito ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at Cristiano Lopez Haina. Si Jose Rizal ay ipinanganak noong 19 ng Hunyo, taong
1861 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang ina na si Teodora Alonzo ang naging kanyang unang guro. 3 taong gulang pa lamang si Rizal nang kakitaan siya ng kanyang ina ng angking talino. Nag-aral si Rizal sa mga mahuhusay na paaralan at pamantasan, tulad na lang ng Ateneo de Manila, pamantasan ng Santo Tomas, Universidad Central ng Madrid, at ng mga pamantasan sa Germany. Nagwakas ang kanyang buhay noong ika-30 ng Disyembre taong 1896. Ipinabaril si Rizal ng mga Kastila na nagparatang sa kanya ng paghimagsik laban sa pamahalaang Kastila. Ginamit ni Rizal ang laong-laan at limesalang bilang kanyang mga sagisag sa panulat. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Noli Me Tangere na tumatalakay sa kanser ng lipunan. Dahil sa akdang ito ay naging mainit ang mga mata ng mga Kastila kay Rizal. El Filibusterismo na siyang karugtong ng Noli Me Tangere at tumutukoy sa kabulukan ng pamahalaan. Mi Ultimo Adios na isinulat ni Rizal nung gabi bago magwakas ang kanyang buhay sa Bagong Bayan. Sa Aking Kababata na isinulat ni Rizal noong 8 taong gulang pa lamang siya. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa wika at sa bayan. A la Juventud Filipino na inihandog ni Rizal sa mga kabataang Pilipino na nag-aral sa pamantasan ng Santo Tomas. Sa mga kababaihan ng Malolos na isinulat ni Rizal bilang paghanga sa masidhing damdamin ng mga kababaihan ng Malolos na makapag-aral. Sobre la indolencia de los Filipinos na nagsasaad ng katamaran ng mga Pilipino. Ngunit ito ay dahil hindi sila ang nakikinabang sa kanilang mga pinaghirapan. Ang Pilipinas sa loob ng 100 taon na naglalaman ng mga hula ni Rizal tungkol sa Pilipinas. At ang Brindis, isang malikhaing talumpating nagbibigay pugay sa mga pintor. Si Marcelo H. del Pilar ay isang Bulakenyo na naging katunggali ni Rizal sa posisyon sa samahan sa Espanya. Siya ang nagtatag ng pahayagang Diaryong Tagalog. Sa panulat, gumamit siya ng mga sagisag na Plaridel, Piping Dilat, Pugdo, at Dolores Manapat. Ilan sa mga akda niya ay ang Kadakilaan ng Diyos, Dasalan at Tuksoan, Isang Tula sa Bayan, Kaiingat Kayo, Pasyong Dapat Ipag-alab ng Puso ng Taong Babasa, at Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas. Si Graciano Lopez-Zaina ay isang dakilang orador na nakagawa ng mahigit 100 talumpati. Ang karaniwang paksa niya ay tungkol sa paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Sa panulat, gumamit si Graciano ng sagisag na Diego Laura. Ayon sa pag-aaral, nagwakas ang kanyang buhay dahil sa karamdamang tuberculosis. Ilan sa mga akda niya ay ang Fray Potot, Ang Mga Kahirapan sa Pilipinas, at Sa Mga Pilipino. Ang iba pang mga manunulat sa panahon ng pagbabagong isip ay sina Antonio Luna na gumamit ng sagisag na Taga-Ilog at sumulat ng La Maestra de Pueblo, Mariano Ponce na may sagisag na Tikbalang, Kalipulaco at Naning. Siya ang may akda ng Ang Pagpugot kay Longhino. Pascual Poblete na tinaguriang ama ng pahayagan at sumulat ng Ang Konde ng Monte Cristo. Jose Maria Panganiban na may sagisag na Chomapa
ang hinangaan ni Rizal dahil sa kanyang memorya fotografika. Pedro Paterno, ang may akda ng Ninay, ang pinakakauna-unahang nobela na isinulat ng Filipino. Isabelo de los Reyes, ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. At Pedro Serrano Lactao, ang nagtatag ng Longiang Nilan at may akda ng paggawa ng diksyonaryo Hispano-Tagalog. Hindi na ipagkaloob sa mga Pilipino ang kanilang mga kahilingan. Nanatiling dingin at manhid ang pamahalaang Kastila sa kanilang mga karaingan. Ito ang nagbungsod sa mga makabayang Pilipino na maghimagsik at tahasang lumaban sa hindi patas at mapang-aping pamahalaan. Ang himig ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuliksa sa gobyerno at simbahan. Laman din nito ang paghihikayat sa mga Pilipino maghanda at makiisa upang matamo ang inaasam na kalayaan. Ang mga tulugtog o pinakapinuno ng tahasang paghihimagsik ay sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Apolinario Mabini. Si Andres Bonifacio ay mula sa mahirap na pamilya. Bata pa lamang siya nang maulila sa kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi naging madali ang kanyang buhay. Ganun pa man, ay hindi siya kinakitaan ng panghihina o pagsuko. Bagamat salat sa buhay, ay hindi naging hadlang kay Bonifacio ang pagyamanin ang kanyang karunungan. At sinasabing, ang kanyang mga natutunan ay pawang galing sa paaralan ng karanasan. Lubhang palabasa si Bonifacio at ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal ang higit na nagpaalam sa kanyang damdaming makabayan. Si Bonifacio ang tinaguriang ama ng demokrasyang Pilipino at ama ng katipunan. Siya ang namuno sa pagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang kanyang sagisag sa panulat ay ang pag-asa at agapitong pagbabayan. Si Emilio Jacinto ay sagisag ng kabataang mapaghimagsik. Dahil sa kanyang angking talino, siya ang naging kanang kamay at tagapayo ni Bonifacio. Kaya naman, tinagurian siyang utak ng katipunan. Siya rin ang punong patnubod ng kalayaan, ang opisyal na pahayagan ng katipunan. Ang kanyang sagisag sa panulat ay ang Bingkian at Timesico. Ilan sa kanyang mga kilalang akda ay ang Kartilya ng Katipunan, Liwanag at Dilim, Ami Madre, at ang kanyang obra maestra, ang Ala Patria. Si Apolinario Mabini ay napakatalino at may matibay na paninindigan. Bagamat paralitiko, sumulat siya ng isang salaysay hinggil sa tungkulin ng mga mamamayan sa Diyos, sa bayan, at sa kanyang kapwa-tao. Siya ay tinaguriang dakilang lumpo at utak ng himagsikan. Siya rin ay nahirang na punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ilan sa kanyang mga dakilang akda ay ang pagbangon at pagbagsak ng himagsikang Pilipino, ang tunay na dekalogo, at ang tunay na 10 utos. Si Jose Palma ay isa rin sa mga tanyag na manunulat sa panahon ng himagsikan. Sa panulat ay ginamit niya ang dapit hapon bilang kanyang sagisag. Siya ang may akda ng pambansang awit ng Pilipinas. Dahil sa matinding pagnanasa, makalaya, sa hindi makatao at mapang-aping pamahalaan at pagbibingi-bingian ng gobyernong Kastila sa mga karaingan ng mga Pilipino, sumiklab
digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Nagwagi ang mga Pilipinong mapanghimagsik at naiwagayway ang ating bandila noong 12 ng Hunyo, taong 1878. Hinirang si General Emilio Aguinaldo bilang pinakaunang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At iyon ang kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas. Mayroon din pala itong pagkakatulad, halimbawa ng bansang Thailand na kung saan pareho silang umuunlad sa sistema ng pagsulat at makabubuo ng iba't ibang klase ng panitikan. Ngunit mayroon din itong pagkakaiba. Ito ay ang wika, pinagmulan at estilo. Lahat ng bansa ay may kanyang-kanyang estilo at wika na ginagamit sa pagsulat ng panitikan. At yan lamang po ang aking ulat sa araw. Ako si Binibining Jeremy Aventahado ng Forehead Fit 7A na nagsasabi, may mga bagay sa mundo na hindi kayang baguhin ng panahon,